Naguguluhan naman ang prosekusyon ng Kamara sa utos ng Senado sa baygit na labag sa konstitusyon ang pagbabalik pa sa kanila ng Articles of Impeachment. Kinwestiyon din nila ang utos ng Senado na humingi ng resolusyon mula sa 20th Congress na hindi pa nagsisimula ang termino. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi muna tatanggapin ng House Prosecution Panel ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience, definitely. Ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan kasi ang House Prosecution Panel sa utos ng Impeachment Court. Dalawa ang gusto ng Impeachment Court mula sa Kamara. Una, maglabas ng certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang one-year bar rule. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. Pangalawa, linawin ng papasok na Kamara ng 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. It is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Dahil dyan, tingin ng ilang House prosecutors, sinasadya ng Senado na i-delay ang impeachment proceedings. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Naguguluhan pa rin kami at hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano po ang gagawin namin? Sabi ng mga prosecutor, magpapadala sila ng motion sa Senado para sa clarification. Once the response has been received, then again we will decide po, no? Naniniwala naman si House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na labag sa konstitusyon ang pagbalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Kinwestiyon din niya ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para sa bise. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense. Parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Sina incoming Representatives Leila de Lima at Shel Jokno na inaasahang magiging miyembro rin ng prosekusyon, kinondena ang desisyon ng impeachment court. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Kaninang umaga, nagdaos ng prayer service sa Batasan Pambansa. Bit-bit ng prosekusyon at tila offering ang kopya ng Articles of Impeachment at binasbasan. Kanina nagpunta sa Kamara ang Senate Sergeant at Arms na si Roberto Ancan. Naghintay siya sa labas ng Office of the House Secretary General pero tumanggi siyang sabihin kung ano ang kanyang pakay. Sa ngayon, hindi raw muna pupunta ng Senado ang House Prosecution Panel. Wala rin daw direktiba sa kanila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa utos ng Impeachment Court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.